Verbal abuse lang, wala namang physical. Minsan meron. Gumaganon lang, sumisenyas lang ako. Maraming eksenang mga ganon. Pati yun, inano ko sa doktor. Pati ako nagka-bipolar na rin. Kaya siloso, napakasiloso. Kahit isang parang may langaw lang na dumapo sa akin, magsiselos na siya. Ganon. Yun naman, physically abuse ako. Ngayon ko lang to na nitong kwentong. Ngayon ko lang to inilahad. Ngayon, itong parting to ng buhay ko, ngayon ko lang inilahad. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na ito mga kaibigan ay sina naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She's actually a dear friend na matagal kong hindi nakita. One of the stars of the 60s. Mga kaibigan, the one and only, Divina Valencia. Thank you Marico. Thank you. Kumusta Marico? Finally, always sinasabi ko, finally. Mga 2 years ago na yata itong gustong-gusto kong ma-interview pero ngayon lang ito na tuloy. Oo, kaya patawarin mo ako dahil ang daming pangyayari. Marami ka ng utang. Kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo? Siyempre, after nung napaka-successful na comeback, masasabi kong comeback yun, di ba? Yung Be Careful with My Heart. 2012, 2014. Yes. Hanggang 2015, I guess. Up to 2014. Naku, enjoy ako doon kasi hindi ako umaarte, natural na natural. Talagang... And I love your character as Nanay Conchita. Yes. Type na type ko yung role ko doon na... Napaka-light. Light na pwede kang mag-adlib, Yes. pwede yung direct, pwede pa palitan natin to at mas maganda yan. Katulad mag-be-eksedang, naku, buti na lang, yung haharap si Maya sa computer na makikita sa ibang bansa, whatever. Para mag-zoom. Si Sylvia mag-zoom. May dialogue ako, naku, hindi ako nakapag-makeup. Tanda ko. Nag-dialogue ako, naku, hindi ako nakapag-makeup. At saka yung kolorete ko, hindi ko nagawa. Yung kolorete, ano yun ang tawag sa lipstick ng araw. Yes. So may mga fans sa Canada, nagte-text sa akin, Tita Divina, tawa kami ng tawa ng auntie ko yung salita mong kolorete. Kolorete, yes. Oo. Ayun. I love your character. Actually, lahat naman kayo doon eh. Ang gaganda na. Yes. May kanya-kanya kayong character. Lahat kayo nag-shine doon eh. Right. Oo. Kaya marami nga ang nalungkot nung mamatay yung character mo doon. Oo. Wala kasi pinatay nila dahil may gagawin ako yung... Si Andy. May gagawin Eigenman, ako yung parang galema. Ayun, ganon. Pero I felt sad and lonely also nung wala na ako doon. Kasi napamahal sa'yo yung character na yon as Nanay Conchita, di ba? Yes. Isipin mo, meron ang pangalan niya si Ambrosia, taga Nepal. Nepal siya. Hanggang ngayon, nasa Facebook ko yun, ang tawag niya sa akin, Mama, ganon. Hanggang ngayon, ilang taon na yon, how are you, Mama? Ganon. At may isa pa, Victoria. Yung mga taga-Africa naman to. Yes. Nakakatuwa hanggang doon umabot. May kwento yung kapatid ng asawa ko, si Nina Resmini, nasa Barcelona sila. Tapos naglalakad sila nung asawa niya. May TV sa barbershop. Nandun daw ako, lumalabas. Yun nga yung Be Careful. Sabi niya, teka muna, tingnan natin si Divina to. Tapos kinukunan niya ng cellphone, pinapadala sa akin yung video. Nakakatuwa, all over siya. More than the movies you did in the 60s to early 70s, dito ka talaga tumatak ng gusto. Yes, I agree. And 2 years itong character mo to. Yeah, pati mga bata na, mga 5, 6, 7 years old, nakikita ko nandoon pag nagsishooting kami sa Pila, Laguna, nandoon may bigay na kakanin o ano. Sabi ko, kukunin ko to, pero sa susunod, ayoko magbibigay ka. Kasi gusto ko baon mo to. Manood ka na lang kung malapit ang bahay mo, magpapaalam ka sa nanay mo. Yung ganun. How sweet. Pati bata. Taglo. Salamat sa ABS-CBN. Libre ako, pwede niyo akong kunin uli. Dapat naman, di ba? Dapat naman. Ilang taon ka sa Amerika, pero bumalik ka. Namimiss mo di ba? Mamimiss mo talaga. Kumbaga, nasa dugo mo na yun nandun na yun na pag may pinapanood kang isang magandang serye o isang magandang eksena, nadala-dala yung puso mo, nandoon ka, parang kasama ka nila na
common nanonood ka lang, naku, sana umarte ako uli. Ganito rin ba ang gagawin ko pagka may ganito kong eksena, may ganito kong role? Yung mga ganon bilang artista. Kailan ka pumunta ng Amerika? Way back 1988, 89. Matagal na rin yung talaga. Kaanohan ng kudita dito sa atin yes, noon. yes. Yun, doon na kami nagtira. Doon na kami nagtira. So, nag-migrate kayo sa Amerika. And you remarried in the US. Yes, di ba? oo. Nakita ko, crush ko muna yon si Delphine. Okay. Quesada. Oo. Si Delphine Quesada, crush ko muna siya. Kasi ang ganda-ganda niya tumawa. Tapos magkasama kami sa Bible study. Tapos it grows. Hindi niya alam. Na-crush mo siya? Oo, hindi niya alam. Oo. Tapos naging magkaibigan kami. Iniimbita niya ako sa simbahan nila. Punta naman kami kasama ko yung mga anak ko. Till one night, ay Divina, nag-fishing ako, may mga isda ako dito. Idadaan ko dyan sa inyo. Ay sige, salamat, sabi kong ganon. Pero nagniningning ang mata ko, hindi niya alam. Tapos nagkukwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, alam mo Delphine, crush kita. Sabi niya, ha? Baka naman, nananaginip ka lang. Hindi, crush kita talaga, pambihira ka. Sabi kong ganon. Divina, baka lang yan, wag mong patulan. Sabi ko, pambihira ka, sinabi ko lang naman sa'yo eh. Tapos, ganon lang. Tapos, nung may konti, siya na yung panayang tawag. May mga goods ako from the Philippines, pinapadala ko sa Amerika. Binibenta ko yon, yung mga carvings, mga wood carvings, kung ano-ano. Sinutulungan niya akong pumunta sa pier para i-claim yung mga goods na yon. Hanggang maglalakad kami, gano'n, yung nagkahulihan na ng loob, iimbitahin niya akong magmerienda, tapos titingnan lang niya ako, gano'n. Tapos sabi ko, ano ka ba, binata, biyudo, diborsyado, ano ka ba? Kasi hindi ko alam, wala akong alam. Tapos nagkwento na nga siya, diborsyado siya, gano'n. Tapos nung pagkwento niya, sabi niya, nasabi ko na lahat sa'yo, satisfied ka na ba? Pero syempre, ikaw, dumadagong-dung ang puso mo noon. Of course, dahil crush ko nga siya. Dito tayo mag-dinner, magba-barbecue ako. Ang ganda-ganda ng bahay niya. Nasa Oceanside siya, Oceanside, na yung bintana niyang malaking-malaking salamin na ganyan, kitang-kita mo yung mga gano'n ng agos ng alon, yung wave ng alon. Talagang pag lumabas ka naman sa veranda, dinig na dinig mo at amoy na amoy mo yung amoy ng dagat. Yes. So, di nagba-barbecue siya, gano'n. Tapos sabi niya, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano yun? Kayong dalawa lang? Kami lang dalawa. Okay. Sabi niya, may gusto ako sa'yo. Sabi niya gano'n. Kung po pwede, sabi niya gano'n, di liligawan kita. Sabi ko, ikaw naman, nauna na nga ako nagsabi, pero ninenervyos na ako. Nung nag-umpisa, tapos naglalakad kami along the shore, may bato, gaganon, lampa ko. Tapos, ginanon niya yung kamay niya sa akin. Di, inabot ko naman, naku, kilig to the bones, ang Divina. Parang feeling mo 17 anyos ka ulit Tsura nun. sa akin, para akong ibon na, yung mga ibon sa dagat, nakikita mo gumagana. Parang akong ibon gumaganyan-ganyan na, pag ganun ko sa parang dagat, nakalutang. Hindi, nakalutang ako, hindi ako lulubog. Parang pag ganun ang paa ko sa dagat, tuloy ganun, yun ang feeling ko. Tsura ng 16 anyos. This was what year? 1992 to going to 1993. Kasi nagpakasal kami March of 1993, yung unang kasal sa San Diego, sa yung mga quickie marriage. Tapos yung talagang wedding namin doon mismo sa bahay niya, June 26 of 1993. Same year. Para Same doesn't matter year, of same year. March, April, May, June. Almost 3 months apart, di ba? Anong pakiramdam? Kasi like parang second wave ito ng ng yung love life. Masarap. Pero masasabi ko nga, kasi hanggat hindi mo nakakasama ang tao, hindi mo malalaman kung sino siya, kung anong ugali niya. Ang mahirap, nagkaroon ng hindi maganda ang naging pagsasama. Ngayon ko lang to i-reveal. Kasi may bipolar ang asawa ko. Ang niya, parating galit kung parati kami nag-aaway. If there is 365 days in a year, maswerte na akong magkaroon ng 30 days na masaya in 1 year. Hindi parati siyang galit. Yung mga anak ko,
hindi makapunta sa bahay dahil ayaw niya, nagagalit siya. Biglang masaya kami, lalabas kami, biglang magagalit. Yung gano'n na hindi ko alam yon till nung mga siguro 2 years, 3 years bago siya mamatay. Sabi ko, pumunta tayo sa psychology o sa yung mind, Psychiatrist, yung mood doctor. Yeah, Pumunta kami sa St. Luke, si Doktora Bernadette Lamanchares yata. Nakalimutan ko yung pangalan, Doktora, hello. Tinignan na, find out na bipolar siya. So, he needs to take medicine. Alam mo, karamihan ng may mga estadong ganun sa isip, in denial, ayaw nilang tanggapin. Yes. So, yung gamot is ayaw niya. Hanggang paano ko ito mapapainom? So, kailangan dikdikin ko pa, ihahalo ko sa kape niya para uminom, para kumalma. Wala kailangan tanggapin niya sa sarili niya na bipolar siya. In a way, tinanggap. Nagpunta rin kami sa doktor, kay Dr. Carlo Banaag, yung magagaling na mga... This was the time nang bumalik na kayo ng Pilipinas. Oo, nandito na kami sa Pilipinas. Bababa siya, nandun ako sa dining table, nagkakape na ako. Iniisip ko kagad, ng lalaki mata ko, Diyos ko, mag-aaway na naman ba kami? Ano na naman ang pag-aawayan namin? Hindi magandang pagsasama para sa akin, pero inalagaan ko siya. Ang daming nagsasabi na hiwalayan ko, divorce ko. Sa Amerika pa lang, pag nag-aaway kami, nakakaroon ng tawag sa pulis, ganon, domestic violence, at maraming mga ganon sinasabi ng mga pulis sa akin, pati mga abogado. Why don't you divorce him? It's not healthy. Hindi ko magawa, Esther. Hanggang namatay siya, hindi ko naisip na hiwalayan siya. I don't know why. Maybe because hindi ako naniniwala sa divorce. Ang paniniwala ko, ang faith ko na bahala ka, Lord, bahala ka na sa sayo yan. Hindi ko inisip, hindi ko ginawa na iwanan siya. Hanggang huling hininga niya, nandun ako sa tabi niya. Verbal abuse lang, wala namang physical. Minsan meron, nagkakatulakan. Nagkakatulakan na aano rin ako. Pero hindi masyado. Pero yung verbal abuse, yung halimbawa, nandiyan kami sa kakain kami sa KFC. Tapos nandito yung kotse namin, may pumarada sa likod, aalis na kami. Wala yung dito, galit na yun, galit na galit na yun. So may batang... Short-tempered siya. Masyado. May batang dadating na siya ang may-ari. Ako ho may-ari niyan. Ikaw ba, sinampal? Dinihakap ko yung bata. Wag mo sasaktan. May mamang bystander lang doon na siguro naawa sa bata. Sabi niya, wag mo saktan, anak ko yan. Sabi niya, papatulang kita. Hanggang ako parang luka-luka. Gumaganon lang, sumisenyas lang ako. Na maraming eksenang mga ganon. Pati yun, inano ko sa doktor. Pati ako nagka-bipolar na rin. Meron na rin ako. Pero ina-address ko. Umiinom ako ng gamot. Sasabihin ko sa doktor, sa psychiatrist. Sabi niya, pag ganon ang eksena divina, sabi niya, lumayo ka, iwanan mo siya. Huwag kang tatabi sa kanya. Sabi niya, lumayo ka, yung malayo. Yung hanggat nakikita mo lang siya. So, ginagawa ko yun ng bandang huli, pero parang yumayabang siya pagkakasama niya ako na, ay, asawa ko si Divina, magne-name drop na siya. Talagang hindi naman siya baliw, kundi bipolar lang talaga. Ilang taon tumagal yung marriage? Nung namatay siya, 21 years. Oh, matagal din. Believe ako din sa'yo. Oo, 21 years. Grabe ka rin, no? Oo. The late Delphina, no? He passed on when? February 25, 2014. Oh, not too long. Yeah, 9 years ago. 9 years ago. Yeah. Ikukonect ko ito sa una mong husband, na the late actor Bernard Villesa. Si Bernard, mabait, malambing si Bernard. Ayun, masyado kung mahal ni Bernard. Kaya siloso, napakasiloso. Kahit parang may langaw lang na dumapo sa akin, magsiselos na siya. Ganon. Yun naman, physically abuse ako. Yung huling araw ko kay Bernard, nakakatuwa. Si Marisa Delgado, we're very close, and Imelda Ilanan. So with Eva Darren, kami ang magkakabarkada. Si Marisa, yung bahay ko sa Pasig, sandali lang, mga 2 bahay na ni Marisa Delgado. Oras na wala si Bernard sa bahay, inilalabas niya yung mga damit ko. Iniipon sa bahay niya dahil nagbabalak na nga akong iwanan si Bernard. So may eksenang magdadala ng damit, biglang dumating. So, kandarapang ipasok uli sa bahay yung mga damit na ililipat. Ganon na hindi ko nakaya kasi yung pag-aabuso niya ng physical sa akin. Parang masyado na, tsaka bata pa ako noon 35 And you have 5 kids. Oo, now. I mean, noon wala, si Marie Cruz lang at si Dranreb. Okay. Tapos yung huling gabi namin, tinaas pa niya. Dranreb was only 7 months, 8 months old. Itinaas siya si Dranreb, ginaganyan niya. Sabi niya, ito ang papalit sa akin. Sabi niya gano'n. Nakatingin lang ako. Tapos si Marie Cris, kinarga niya.
Tapos nung gabi ng matutulog na kami, tanda ko, sabi niya, kung iiwanan mo ko, sabi niya, ang pupuntahan ko, mamamatay ako, psychopathic, o makukulong ako. Sabi niya ganon. Parang may premonition siya. Premonition. Hindi ako kumikibo. Sabi ko, bakit naman? Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Sabi niya ganon. Mahal na mahal kita. Pero yun ang akin na umagahan. Maaga siyang umalis kasi ano siya, skydiver siya. May pinikula siya, kasabay ng pinikula ko sa Leia Production, yung Devil Woman. Siya naman skydiver. So magpa-practice dahil mag-aano siya sa Rojas Boulevard. Mag-skydive siya, bababa siya sa Rojas Boulevard. Ako naman, nung pag-alis niya, yung paspasan ng mga kung ano pang kailangan. Umalis ako ng bahay. Ang tumulong sa akin noon si Ana Gonzales. May relasyon sila noon ni Governor Lino Bucalan. So si Lino Bucalan ang tumulong sa akin. Doon ako sa bahay ni Ana Gonzales. Nung pupunta na kami sa airport, may isang jeep dyan na may mga tao si Bucalan. Sa likod may tao rin. Tapos ako, yung driver, tsaka isang tao niya. Ang bili ni Bucalan noon, pagka may umalma, kailangan si Divina makababa ng airport, makasakay ng eroplano, gawin yon, dapat yung gawin. So yon ang bilin, malalim yon. So nakarating na ako ng airport, kasama ko nga si Marie Chris at si Reb, at saka yung pinsan kong yaya nila, si Lucy. Sakay na kami ng eroplano. On the way to, I think, Hawaii, mag-i-stop over sandali ang Philippine Airlines noon sa Hawaii. Parang noon, nagkababarilan na. Kasi parang nananaginip ako, si Bernard, tinatawag ako, palayo siya ng palayo, palayo ng palayo. Yun yung papunta na kami ng Hawaii. Pagdating namin sa San Francisco, doon kami bumaba, tutuloy kami sa bahay ni Manlino, meron ng telegrama na call urgent, si Marisa Delgado. Yung pala, si Bernard, nagkabarilan na sa loob ng Nichols Air Force. Then, yung Captain Francisco, parang kagalit niya yon nung hindi pa siya si Bernard Villesa. Mainitin nga ang ulo. Parang una siyang nagbunot ng baril at nakasalubong sila. Babaril niya yung Captain Francisco na hindi naman nag-lock yung yung baril niya. Siyempre, ang tendency ng Captain Francisco is bumunot. Ayun, tinamaan siya ng ilang beses. Hanggang sabi naman ng uncle ko na member doon ng Armed Forces, nakaluhod na daw yan si Bernard, nakaganyan. Sabi daw, Kap, tama na, marami akong anak. Hanggang binawian na ng buhay. Tapos dinala sa Biluna Hospital. Sabi naman nung yung mga close friend namin na nakasunod doon, sabi daw, tawagin niyo si baby. Ako nga yung baby. Hindi niya alam, iniwanan ko siya. Doon, nagwakas yung pagsasama namin. Taming sinabi mo, may premonition na siya kasi may nagsalita siya sa'yo. Na parang nakaka-sense na siya na iiwanan mo siya. Wag mo akong iiwan. Dahil kung iiwan mo ako, at 3 lang ang pupuntahan ko, makukulong ako, mamamatay ako, makakapatay ako, mamamatay ako, makukulong ako. Kaya ayokong mawala ka sa akin. Totoo yun, sinabi niya yun sa akin. Malungkot na masaya, parang pinikula ang buhay ng artista Ngayon ko lang to nitong kwentong. Ngayon ko lang to inilahad. Ngayon, itong parting to ng buhay ko, ngayon ko lang inilahad. Kaya kung nung araw may nagtatanong sa akin, kung gagawin ang pinikula ang buhay mo, sino ang gusto mong gumanap na Divina Valencia? Ito ang sagot ko noon, si Don Zulueta. Hanggang ngayon siya ang gusto ko. Talaga. Wow. Napaka-colorful ng buhay mo. Yung dalawa mong napangasawa, may connection Oo, diba? Pareho silang may mental pareho silang, Si Bernard, may mga eksena yan, biglang dadating sa bahay, may uwing damit for Marie Chris. Meron dadaan yan kay Oscar Peralta kasi noon lahat ng damit ko ang gumagawa si Oscar Peralta. Malaki utang na loob ko diyan, parang kapatid ko yan. May pera o walang pera, igagawa niya ako ng damit. Dadaan siya doon, wala bang damit si baby? Ang tawag sa akin ni Bernard, si baby. So magpapadala si Tapos pag mag-aayos ako, sinusuklayan niya ako. Pati sa banyo, nandun siya sa banyo, may ginagawa siya. Kailangan nandun din ako nakaganyan sa kanya at nag-uusap kami. Ganon siya. Napakalambing niya at yun nga sabi niya, ayoko mawala ka sa akin. Extremes ang kanyang Extreme pareho. Pero nakatagal ka? Ayun na nga, ewan ko kung bakit. May pagkamartir ka rin pala, no? Oo, parang wala sa personality mo. Parang wala, di ba?
Yun siguro yun din ang nagpatigas sa akin, yung mga nangyaring yun sa buhay ko, na naging strong ako, strong personality. Naging matapang ako sa buhay kasi ako lang ang nanay at tatay ng mga anak ko. I'm proud na yung 5 kong naging anak, hindi ko sila pinabayaan ni minsan. Proud ako na maging ina't ama nila dahil minahal ko sila ng todo-todo hanggang ngayon. Hindi ko sila pinabayaan. Hindi ko natatandaan na sumakay sila ng jeep. Parating kung walang yung kotse, nakataksi sila. Lahat sila maganda ang eskwelahan. Parating silang may pagkain sa hapag ng kainan. Gagawin ko ang kumita ng marangal para sa mga anak ko. Hanggang ngayon na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lahat sila, Marico, na palaki ko ng maayos mula kay Marie Chris, kay Reb, kay Virgil, kay Patrice, at yung bunso ko ADHD. Ayaw ng mga kapatid iuwi dito kasi mas maganda yung buhay niya sa Amerika dahil alaga siya ng gobyerno. Ayun, pero lahat sila maayos ang buhay. Isa lang yon. Salamat po sa Panginoon. Kaagapay ko. Amen. Yung tatlong first two kasi kay Bernard. Yes, yung si tatlong Reb anak, at kay Labaw, patay na rin siya. Oo. Patay na rin, cancer. So yung tatlong anak, isang father nila. Isa sila. Oo. Curious lang ako sa pangalan mo because alam ko yung beauty mo ay pinaghalong Pinoy, American, German, Irish. Ito ang resulta. Sino ang nagbigay sa'yo ng screen name mong Divina Valencia? Nakita ko ni Bert La Portesa through my cousin Ana Ledesma. Pinsan mo si Ana Ledesma? Si Ana, okay. Parehong yung parents namin, taga Abukay, Bataan. Nakita yung picture ko, pinuntahan ako, tapos pinakilala ako sa Tagalog Ilang-Ilang Production. Valencia ang apelido ng nanay ko dahil sa lolo ko. Okay. Ang lolo ko is retired US Navy man na 1/4 ng dugong Kastila ang mother ko. May kulay din ang mata niya, parang si Virgil. May kulay, malalim ang mga mata nila. Mga gwapo sila, mga magaganda, matangos din ang ilong ng mother ko. Valencia sila. Ang tunay kong pangalan, Josephine Connie Fuller. Valencia is from your mother's maiden name. Yung Divina, sino ang nagbigay ng Divina? Sa Tagalog Ilang-Ilang Production. Sila nang nagbigay. Sila At saka iba yung dating Divina Valencia. Generation namin, mixed blood na mga Amerikano. Ang dami, halos lahat kami. Yes. How were you as a kid? Malilita na ako, maliit pa ako. Siguro dahil wala akong tatay, lumaki akong walang ama. Ayoko nang naaapi. Ayoko rin naman mga aapi. Mag-isang anak ka lang? Hindi, 5 kami, pero ako lang ang anak sa Amerikano ng mother ko. Yung first husband niya, parang pinatay ng mga Hapon, parang ganon. So, ang mother ko nagtitinda ng mga PX nung araw, may magbebenta sa kanila. Siya tsaka yung ninang gonyang ko, yung tiya ni Ana Ledesma, nagtitinda sila ng mga PX, mga kape-kape, ganyan-ganyan, hanggang nahuli sila dahil pati damit ng mga sundalo, binibenta nila. Dinala sila sa father ko. Ang father ko, colonel noon sa parang sa Mabalacat, Pampanga, doon siya. So gano'n, yun ang umpisa hanggang niligawan ng tatay ko. Ang nanay ko naman, para hindi tayo makulong, pakasalan ko na to. Nung umuwi sila ng Abukay, Bataan para magpakasal, ang lolo ko nga ang isang mahadero na, kasi Amerikano, gusto niya, US Navy man siya. Yung uncle ko naman, mayor noon ng Bataan, si Anastasio Valencia. Ayaw niya. Kasi nung panahon na yon, pagka parang ang tawag sa'yo pampang girl, na bakit ka papatot sa kano, ganon-ganon. So ayaw ng tiyo ko. Dinala ng lolo ko sa Balanga, Bataan, doon pinakasal. Ayun, naging mag-asawa sila hanggang, ayun na, yung ako na. Tapos yun nga, may isang bahagi ng buhay ko na wala ako, hindi ko naranasan, yung pagmamahal ng ama. Kaya mababa ang loob ko hanggang ang paniniwala ko, namatay ang tatay ko, yun ang sinasabi ng nanay ko, hanggang nung nasa Amerika ako, hinahanap ko yung pangalan niya. Ang problema, wala patay na wala na, hindi ko na makikita talaga. Tapos sabi ko sa ninang ko, namatay ba talaga ang tatay ko? Hindi, sabi niya. Bumalik sa Amerika ang ama mo. So hinahanap namin, gano'n, wala. Patay na siguro talaga. So nag-try ka? Nag-try ako, hanapin siya, nag-try ako. Pero never mo siya nasilayan? Wala. So since birth, wala talaga? Wala kang
picture man. May picture, meron. Picture lang. Kamukha-mukha ni Virgil. Ganyan na Ah. ganyan ang mukha. Oo. Ganyan na ganyan. Sa ibang banda naman, wala nga akong kinalakihang ama. Pero yun na nga, ang mga anak ko, parang ganun din, maliliit pa, wala nang ama. Pero pinilit kong maging ama, maging ina sa kanila. Ang isang hindi ko makakalimutan, Mare, ay 1987. Na ginulantang mo ang lahat. Kumbaga, hindi lang buong Pilipinas, hindi lang, di ba, lahat ng sulok ng industriya, kundi pati yung mga nasa Amerika, sa ibang bansa na inabot nito. Ikaw kasi noted ka talaga sa pagiging mataray. Itong isang, may he rest in peace, the late Dr. Ray de la Cruz, na naging manager po ng mga tinatawag na soft drinks beauties. Soft drinks beauties at saka liquor, 'di ba? Kasi meron Brandy Ayala rin eh. The late sina Sarcy Emanuel, Pepsi Paloma, marami. Magkatabi kayo nun. Katabi kami. Magkatabi kayo nun. Oo. Pareho kayo may hawak na microphone. Di kasi, Mare, ang ano nun, ang usapan tungkol sa penetration. Yes, kasi usong-uso nung 70s ang mga penny movies. Oo, di sabi ko, unang-una, naaawa ako doon sa mga alaga ni Ray. Bakit? Ang babata, pero kamunduhan ang ibinigay niya sa mga bata. Sabi ko, ako Ray, for me, I don't want to call actors yung mga alaga mo. Dahil they're only good for private viewing like Betamax, na hindi ko naman dapat ginanood, pero ewan ko ba. Sabi niya, bakit? Saan ka ba nanggaling? Mainitin nga ulo ko. Pinukpo ko siya ng mic. Pero mali yun mali. Tapos ang nakakatawa nagdemanda siya, dinimanda ako. Yung abogada ko, patay na yon si Attorney Salvacion Manalo. Di matapang yun, matapang. Sabi ko, Mare, paano to? Kung ano-anong gawin sa akin. Hambalusin mo ng silya, kung bahala. Sabi ganon. Konsentidora din pala. Tapos sabi nung judge, magbati na lang kayo. Ikaw, Divina, ikaw na mukpok. Di, ikaw magpakumbaba, ganon. Sorry. Sabi ko, I'm sorry, Ray. Sabi ko, patawarin mo na ako. Ay, hindi. Sabi niya ganon. Sabi ko sa judge, ayaw ho Sabi ko gano'n. So, ewan ko, wala naman nangyari, pero yung kasunod nun, nabaril siya, namatay siya. Yun, nalaman ko gano'n. Tapos, yun, nawalang gano'n na. Pero tulad ng sinabi mo, binulabog ang showbiz. Grabe. Na dahil kung si Will Smith ay nanampal, ako daw namokmok Wala pang nakakaano doon. Wala pang nakakalagpas doon sa na yun, sa ginawa mo noon. And this is 1987, mga kaibigan. I mean, yung mga siguro mga nanay nyo, mga lola't lola na ngayon, alam nila tong kwentong to. kaya yung tag na yun na ano talaga ito sa iyo Divina Valencia na mukpok ng mikropono. Yung bang ginawa mong yun in 1987, pinagsisihan mo? Oo, kaya sinasabi ko kanina pa, huwag niyong gagayahin, mali. Mali ho. Dala ng masamang temper. Patawad. Mali. Sa YouTube na kaya to? Nasa YouTube na? Parati. Ay, nasa YouTube. Yung Divina Valencia, nasa YouTube. Okay. How do you want to be remembered? Kasi ito yung, up to this day, ang natatandaan, hindi yung pinagdaanan mo sa unang mga asawa, hindi naman nila, yung ikinuwento ko tungkol sa naging buhay ko bilang may asawa, hindi naman nila alam yon. Yes. Ngayon mo lang. Ngayon ko lang Thank you for sharing. Totoo, Mare. Ngayon ko lang inilahad yon. Salamat. Gusto kong maalaala ko dahil meron na namang silang maalaala about Divina Valencia. Pero ang gusto kong maalaala nila yung gaano kalambot ang puso ko, gaano ko mapagmahal, gaano ko gustong makatulong hanggat may maitutulong. Natutuon tao ako, mabuti akong kaibigan, faithful ako. Para kung ikaw, minahal kita, kumbaga, eto ka, nandiyan ka, isa ka dyan sa mabigat na yan. Kukunti lang yan, pero mabigat yan. Na pag ginanon mo, hindi kayang hawakan ng isang kamay mo. Kailangan dalawa sila. Ganon kalaki, ganon kasolid ako magmahal sa kaibigan, lalo na sa mga anak ko, sa mga apo ko. Mapagmahal akong tao na kung kakayanin at kakayanin ko lang, talagang kung may makikita ko matutulungan, gusto ko tutulungan sila. Wala na ho akong pera, yun na lang ang pera ko.
kailangang iabot ko pa dahil sa paniniwala ko, ibinabalik ng Panginoon yun. Dahil sabi niya, sino man dukha ang tulungan mo, ako ang tinutulungan mo at ako ang magbabalik sa iyo. Doon ko gusto nila ako makilala. At sa pagmamahal ko sa mga anak ko, sa mga apo ko, kilala na nila ako. Sundan lang nila yung yapak na yon. Tumulong ka hanggat kaya mo. Alam mo, after what you said, lahat ng revelasyon mo ngayong araw na to, nag-ibang impression ko sa'yo. Hindi ni yung impression ko kasi sa'yo talaga. Totoo ito, Mare, ha? Totoo, Divina Valencia, mataray, walang pakialam. Di ba? Biglang nabago eh. Kasi may edad na. Mabait ang Panginoon eh. Wala kang ibang pupuntahan na tao, wala kang ibang, hahawakan, kung hindi ang Panginoon eh. Sa buhay na ito. Lalo na ako, byuda ko, ilang bata yung pinalaki ko, may apo pa ako. Pero salamat sa Kanya. Salamat sa Kanya at salamat sa mga turo na napakinggan ko. Eto ko. Ang puso ko nasa Kanya. Anong isang bagay na magpapayak sa'yo? Nung makailan, bumibili kami ng itong apo ko gusto na McDonald's. May isang bata, siguro 13, 14 years old, lalaki, ang payat. Nandun sa, yung pag dumadaan ka na sa window ng McDo na o-order ka, nandun siya nakatayo. Drive-thru ba? Sa drive-thru? Oo, drive-thru. Mm. Ayun, tapos nakita ko siya, nakatingin siya, nakaganon. Yung pagtingin ko sa batang yon habang nag-o-order sila, pak! Awang-awa ako. Awang-awa ako. Hindi ko malaman kung bakit. Ang naisip ko, yung apo kong lalaki. Awang-awa ako, na gutom, hindi makaganyan na, hindi makahingi. Sabi ko kay Lindin, penging 100, ibibigay ko. Pero kung if I have more than 100, I will give it to him. Kasi yun, yung pusong ina ko, pag yun ang nakalabit mo, yung pusong ina ko, iiyak ako. Malaki ang puso ko bilang ina. Kaya mapagmahal ako. Parang may eksena nung araw yung Halili na at sila nung asawa ni si doktor ko. Nasa Amerika ako. Gusto kong umuwi para hanapin si Halili. Hindi ko siya kilala. Bakit? Gusto ko siyang yakapin kasi pinagpipiestahan siya. Dahil ang kasalanan niya, umibig lang siya kay Ko. Si Ko naman, dalahirang... Si Katrina. Oh, Katrina. Katrina, you don't know this, but ang puso ko nadala mo ng panahon na yon. Gusto ko siyang puntahan at yakapin. Halika anak, halika. Ganyan-ganyan ko siya na, huwag mong pansinin niya mga yan. Ganyan lang yan hanggat may nakikita. Pero ipasa Diyos mo lahat dahil balang araw babangon ka. Babangon ka. Yung headin ko na yan, babaguhin ng Diyos yan. Ayun, gustong-gusto ko yun, mapapaiyak ako. Yung mga yun, kasi bilang artista, gusto ko lang i-correct yung ibang nagtuturo sa workshop daw, na tuturuan mga batang walang alam, paano umarte, paano mag-emote. Hindi ho totoo bilang artista, Marico. Nasasabihin ng direktor, ito, iiyak ka dito. Anong eksena to, direct? Ganito, ganon. Hindi totoo yung ako bilang si Divina ngayon, mamaya si Rosana na ako dahil yun ang papel na gagampanan ko. Si Rosana kailangan umiyak, dadamahin ni Rosana yung kung ano yung kalungkot-lungkot na nangyari sa buhay niya. Hindi totoo yun. Alamin mo kung ano ang role ni Rosana. At yung role na yon na ginagampanan mo, doon ka pumuesto at doon ka iiyak. At dahil, sa puso mo. Oo, doon ka kukuha ng kailangan mong ilabas. Emosyon. Hindi yung personal life mo. Kaya siguro, masasabi kong okay din naman akong artista na sa tagal na ito, okay rin naman may maisi-share at may share ako. Siguro dahil doon sa mga nangyaring ganon. Kasi parang na-inlove ako, kinilig ako parang bata. Ako si Aling Conchita sa Be Careful With My Heart. Nadamandama kong yung role na yun na lolang okray-okray na ano. Siguro dahil yun nga, yung napaibig ako, naging may mga apo ako, may anak ako, yun ang isinasama ko lang sa role na ginagampanan ko. Pero doon ko huhugutin sa role na yon kung ano ang gusto kong iparating sa madla
na gustong gawin ng direktor. Ganon ang paniniwala ko. Tsaka nung bago ako nag-artista, kasi yung Tagalog ko, minsan yung dila ko gumagano. Katulad nung araw, may dubbing, yung Cardo. Yes. Sasabihin ko, ay, ikaw pala si Cardong Kidlat. Maganda ngayon, diretso. Nung araw, ay, ikaw pala si Cardong Kidlat. Gumaganon, umiekis ang dila ko. So, bumibili ako ng mga comics, nagbabasa ko, inaarte ko siya, kung dalawang personalidad siya, inaarte ko sila pareho. Habang ako mag-isa sa salamin, umaarte ako kung ano nababasa ko. Doon ko nakikita at mahilig akong manood doon si Susan Roses, pinapanood ko. Unang-una kong mga photoshoot sa Pandibulacan, nasa kabilang si Amalia Puentes, mini-makeupan, ako mini-makeupan din. Fans ako ni Amalia. Fans niya ako, tsaka ni Romeo Vasquez. So, titingin akong ganon, tapos sasabihin ko, ay naku, si Amalia, ganon-ganon. Sasabihin ni Selly, yung makeup artist, fans ka ni Amalia, kaya galingan mo. Higitan mo pa siya para hindi nakakahiya na makilala ka niya. Yun, tatanda ko, sabi ni Yung mga ganon, marami na tinatandaan ko, inaano ko. Manonood ako ng mga pinikula ni Lolita Rodriguez, ni Rita Gomez. Gabay ko si Gloria Romero sa buhay. Gabay ko yung pagiging dakila niya. Gabay ko si Susan Roses sa pagiging dakila niya. Gabay ko sila, yung tinutularan ko bilang tao. Ayun, maraming na tuwan-tuwa ako, kinuha ko na sa Pagkita Pictures, Leia Production, FPJ, EJ, Chiquito, Dolphy, halos lahat halos lahat. So, may naiambag din ako kahit papano. Kaya iyon, nandyan na yon sa mga kaedad ko, natin, na mga nanood nung araw. Sa mga anak ko naman, alam na nila yon kung sino si mami nila. Sa mga apo ko, alam na nila yung kung sino si mami nila. Mapagmahal, malambing, strikta. Pagka simple ang lugar. Oo, hindi kikibo, nakaganon lang, akala mo suplada. Pero, yun na nga, nanonood lang muna ako bago ako sumali sa eksena. Isisingit ko lang, ano yung pelikulang pinanalunan mo bilang Best Actress? Kapareho ko si Dindo Fernando doon Si Pierre Salas ang direktor Doon yun, nabuo yun, kumbaga isang araw, isang gabi lang sa bahay ni Manuling Morato, dito sa Tomas Morato. Nakalimutan kong title Ilang Best Actress Award ang nakuha mo? Dalawa. Best Supporting? Wala. So, importante bilang actress, nakuha mo yung pinaka-aasam-asam ng isang artista. At nakakatuwa, Mariko, nung nasa Amerika ako last year, binigyan nila ako ng Icon Award. Okay, sa Amerika yon. Tapos dito, nung last November, binigyan din nila ako ng... Life Achievement? No. Icon Award. Yun. Nakakatuwa. Life Achievement, wala pa. Siguro, syempre sa mga anak mo, mga apo mo? Mahal na mahal ko sila. Alam nila yon. Reb, happy birthday. Kahapon, birthday mo. Napaka-successful na show mo. Congratulations, Reb. Oo. Tsaka, Virgil, salamat. Parati mong ipinapahiram sa akin ang muscle mo pag kailangan kong i-drive mo ko, dalhin mo ko. Salamat. Kalista, thank you. And Marie Chris, naku, hintayin mo, pagpunta ko dyan, yung isang kwarto mo, ilaan mo na sa akin at sa'yo ako matutulog. Betchay, alam mo na yun kung gaano ko kay kamahal lahat. Salamat sa pagmamahal mo, buwan-buwan. Hindi ka nakakalimot na ipadala sa akin ang dapat ipadala. Salamat sa asawa mo. Ganon din kay Mina. Thank you, Mina. Thank you, Bale, asawa ni Reb. Yung bunso ko, hello Pucholo, Mommy loves you so much. Sa inyong lahat na angkan ko, mga pamangkin ko, mga pinsan ko, eto pa rin tayo, nakatayo tayo. Salamat sa nag-iisang Diyos. Love you all. Pero bago tayo magpaalam, meron ka bang upcoming movie or TV supposed program? To be, gagawa ako ng isang teleserye sa GMA. So, I'm still waiting for that. Okay. Hello, James. Okay. Bago kita pasalamatan at bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most view from Japan. Beauty Derm, Nutritech. Thank you so much, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eres Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nes Astilla Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez.
Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Ricantina, Primo Skin, Red Meat, and of course, sa aking bagong sponsor, Sendwave. Thank you so much to Sendwave. It's official, our summer flight giveaway is here, and we're giving away 20 free flights. Perfect for surprising your loved ones back home or for treating yourself to a last-minute holiday. How do I enter? It's simple. Send $300 or more with Sendwave between August 11 and 8 of September, and you'll automatically be entered into the draw for your chance to win one of 20 flights. Plus, for every additional $100 you send, you'll be entered again, boosting your chances of winning. We'll be giving away 20 flights home to Sendwave users. And of course, dito sa aking kumare na matagal kong hindi nakita, hindi man kami nagkikita, the most important is pag nagmamahalan tayo Yung from a spirito distance. natin magkagama. Exactly. I want you to be busier this year and the years to come. Thank and you. good health to you. Thank Take care you. of yourself. Thank you. Ganon din sa'yo, Mariko. Thank Ganon you din. so much. And with that, mga kaibigan, maraming salamat. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all!